Ayan, maraming salamat po Brother Melvin Villasano. Salamat din po sa mga kabataan sa Gapan sa isang magandang awit. Ngayon po ay February na, February 1. So napakabilis ng panahon tapos agad ng isang buwan ng taong 2024. Dito sa Makalakit na Dako, ang ating pong pag-aaralan, isinakabuhayan ni Jesus ang kautusan ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Aming banal na mapagpala at nagbibigay sa amin ng buhay, amin pong idinadalangin sa pag-aaral namin ngayong umaga, ang buhay ng aming Panginoong Hesus na siyang sumunod at kumilala sa inyong mga utos. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong magaya ito na ginampanan ng aming Panginoon at kayo po ang siyang maging daluyan ng pagpapala sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa ating pinakatalatang sauluhin o pinakatalata, Psalms 47 to 8. Sabi dito, na magkagayoy sinabi ko, narito ako'y dumarating sa balumbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sabi po dito mga kapatid, masaya na sundin ang kalooban ng Panginoong Diyos. At ano ang kalooban ng Panginoong Diyos? Ang kanyang kautusan. So dito maraming mga nagtatanong, di ba? Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Paano ko malalaman ang kalooban ng Panginoong Diyos? Well, yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay yun yung 10 utos ng Panginoong Diyos. Nandun yung kalooban ng Panginoon sa pag-aasawa, ayan, sa pagpili ng pagsamba, sa pagpili ng Diyos, sa pakikitungo sa tao, naroon mga kapatid ang kalooban ng Panginoon. Kumpleto yun. Kumpleto yun. Ayan. Kaya kapag ka ikay naghahanap ng trabaho, ano ang pinakamagandang trabaho na pwede kong applyan? Ayan. Ang pinakamagandang trabaho na pwede mong applyan ay yung trabaho na walang Sabado. Nakalagay doon kasi alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw ka lamang magtatrabaho at sa pang-7 araw ay Sabat sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best na trabaho, yung may kapahingahan ng isang araw at sakto dapat sa ika-7 araw. Ayan. Paano ko makikitungo sa aking kapwa? Abi, huwag mong papatayin, huwag kang magsisinungaling. Yan. Ano ang kalooban ng Panginoong Diyos sa pag-aasawa? Mahal mo ang iyong asawa at wala kang iba. Ayan, bawal mga lunya. Yan ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ano't ano pa man yan, ang pangalunya ay hindi kalooban ng Panginoong Diyos. Nariyan yan mga kapatid. Kahit sa pagpili ng damit, ayan, kahit sa pagpili ng mga bagay-bagay sa iyong buhay, o mga material na bagay, sabi ng Panginoon, makontento tayo, di ba? Yun yung kalooban ng Panginoong Diyos eh. Dapat yung bibilin mo ay makapagbibigay sa iyo ng kakontentuhan. Ang pinaka-the best na bibilihin natin, yung pong bagay na uh, hindi gaanong mahal o nasa standard siya, quality at matibay para nang sa ganun hindi ka bili ng bili. O, ganyan yan. Kasi kung mumurahin ng bibilin mo, bili ka ng bili doon. Kasi masisira at masisira lang agad. Dapat yung bagay na hindi agad na sisira. Kasi mas makakatipid ka doon. Di ba? O, mas makakatipid ka. So ngayon, sabi dito, sa mga konselyo ng langit ay napagpasyahang dapat na pagkalooban ang sangkatauhan ng buhay na halimbawa ng kautusan. Nang mapagpasyahang gawin ang dakilang sakripisyong ito, walang hinayaang maging malabo ang Diyos. Walang hindi sigurado sa bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng sangkatauhan. So dito po mga kapatid ko, sigurado ang Panginoon na ibinigay niya yung pong kaligtasan ng sangkatauhan. At siyempre, ang ating Panginoong Hesus, yung buhay niya ay naging halimbawa sa pagsunod sa 10 utos. Kaya yung mga nagsasabi na ang 10 utos ay wala na ngayong New Testament. Abay, tingnan nyo ang buhay ni Jesus. Sa panahon ng New Testament, mga kapatid, sinunod niya yung 10 utos. Ginanap ng ating Panginoon. Nagbigay nga siya ng halimbawa para sundin natin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Ibinigay niya sa sangkatauhan ang pamantayan na sa pamamagitan nito'y makakabuo ng karakter. Taglay ang naulinagang tinig at kakilakilabot na kadakilaan. Binigkas niya ang kanyang kautusan mula sa bundok ng Sinai
direkta niyang isinaysay ang dapat nating gawin para makapagbigay ng katanggap-tanggap na pagsunod at sa kanya at manatiling tapat sa kanyang kautusan. So dito po mga kapatid, binigay niya yung 10 utos para po yung ating pagsunod ay katanggap-tanggap. Bakit? Meron bang pagsunod na hindi katanggap-tanggap? Opo. Yung pagsunod na sarili mong ginagawa mo, ikaw yung nag-formulate ng sariling utos na sinasabi mo, ito yung utos ng Panginoong Diyos, ito yung gagawin ko. Hindi ganun mga kapatid. Sino ba ang nagbibigay ng utos? Ang Diyos ang nagbibigay ng utos. Marami ang mga, mag-ingat po kayo, no? Marami ang mga relihiyon na sila na yung gumawa ng kautusan, no? Marami ang mga relihiyon na hindi na nila sinusunod ng 10 utos. Take note mga kapatid, hindi na sinusunod ng 10 utos ng ibang relihiyon. Ang itinuturo nila, ito'y sinira na ni Jesus. Sabi sa banal na kasulatan, ginanap nga ni Jesus, paano niya sinira? 'Di ba? Wala na raw sa bagong tipan kasi lumang tipan lang daw 'yun. Sinunod nga ni Jesus. 'Di ba? Siya ay nangili ng araw ng Sabat, sabi sa Lucas 4:16. Si Jesus Christ hindi pumatay ng tao, hindi nagsinungaling, hindi nangalunya, ang sabi diyan. Oh, hindi nagnakaw ang ating pong Panginoon. Namigay pa, 'di ba? Nagpakain pa ng maraming mga tao. So dito, ang kalooban ng Panginoon ay ang 10 utos. Katanggap-tanggap sa pangingin ng Panginoong Diyos ang pagsunod kung ang 10 utos ang susundin natin kasi ang Diyos ang may gawa niyan. Hindi para tayo ay pahirapan, kundi para tayo ay maging masaya sa pagsunod natin sa ating tagapagligtas. Sabi sa 37:40 ng Mateo 22, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So maganda itong salin na ito. Sabi dito, nakasalig. Kasi yung ibang salin ay nauuwi sa 2 kautusan, yung 10 utos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya sabi nila, wala na yung 10 utos, 2 na lang. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa kasi nauuwi daw yung 10 utos doon. Mga kapatid, kung nauuwi, kayo ba pag nauuwi, nawawala ba kayo? No? Hindi, di ba? Hindi kayo nauuwi. Nauwi lang. Ibig sabihin, lalong tumibay. Nandoon pa rin yung 10 utos. Kasi tatanungin mo dyan, paano ko ibigin ng Panginoon? Merong 4 na guide para paano ibigin ng Panginoong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Huwag kang yuyuko sa mga ribulto. Ano pa? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, nami-misrepresent siya. Huwag alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin yan. Yung 4, paano ibigin ng Diyos. Sa paano naman ibigin ng iyong kapwa, naroon yung mga binanggit natin. Huwag kang papatay, huwag kang magdanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa ni ang kanyang asawa. Maging makontento sa buhay. Ganyan po mga kapatid. Kaya yung 2 utos, yaan yung summary. Ibig sabihin, diyan nakasalig ang buong kautusan, sabi diyan. Yung pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa kapwa. Nakasalig diyan. Kaya tama itong translation na ito. Nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta, mga kapatid. Napakalalim ng pagmamalasakit ng Diyos sa mga nilalang na kanyang nilikha. Papaano yung pagmamalasakit ng Panginoon? Napakadakila ng kanyang pag-ibig para sa sanlibutan. Bakit? Sabi sa 16:3 ng John, ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaano kasakit yung mawalan ng tanging anak, yung matagal yung hinintay, tapos mawawala lang. Para sa ibang mga tao, para sila'y maligtas. Gaano kasakit yun? Yun ay ginawa ng ating Panginoon. Para tayo ay maligtas, mga kapatid. Para tayo ay bigyan ng buhay. Bigyan ng buhay na walang hanggan na nagmumula sa Kanya. Naparito si Kristo para magdala ng moral na kapangyarihan sa tao. Para iangat, dakilain at palakasin siya na ibinigay at na binibigyan siyang kakayahan na maging kabahagi sa likas ng Diyos. Matapos makatakas sa kabukulukan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagnanasa. So dito po mga kapatid ko, sa pamamagitan ng ating Panginoon, na parito siya, nagkatawang tao siya para iangat ang alin? Ang moral ng tao.
Ayan, para iangat, maging kabahagi tayo, magkakaroon tayo ng kakayahang makibahagi sa likas ng Diyos. No? Sa pamamagitan ni Jesus, yung karakter niya na isa sa pamuhay natin, sa pamamagitan niya. Pinatutunayan niya sa mga nananahan sa mundong hindi nagkasala sa mga tao, na ang kautusan ay maaring maingatan. So sabi dito, mayroong mundo na hindi nagkasala. Ayan. Pinatunayan niya sa mga nananahan sa mundong hindi nagkasala. Merong mundong hindi nagkasala. Ito yung hindi yung planet Earth, di ba? Siyempre, may ibang planeta pa nilikha ang Panginoong Diyos, of course, no? Tayo magugulat tayo niyan. Tayo ay magtataka niyan, bakit may ibang planeta? Oo naman, napakaliit lang ng Earth eh. Ang lawak-lawak ng universe na hindi pa natin nakikita yan. Daming bituin na yan, mga kapatid. At remember, ang Panginoong Diyos manlilikha. Alam nga naman na ang nilikha niya lang Earth, marami pa siyang nilikha. May mundo na hindi nagkasala. At tayo yung nagkasala, ipinakita ng Panginoon na kayang sundin ng utos. Yan. Sabi dito, habang taglay ang likas ng tao, kanyang sinunod ang kautusan ng Diyos. Nagkatawang tao si Jesus. Sabi ng iba, Diyos kasi si Jesus kaya hindi nagkasala. Yes, Diyos si Jesus. Pero 100% human siya nung nagkatawang tao siya. Pag sinabing 100% human, pwede siya magkasala. Yan. Pwede siya matukso. Pero hindi po siya natukso. Ayan. Hindi siya nagkasala. Sinunod niya yung kautusan ng kanyang Ama, ng ating Panginoong Diyos, na ipinangtanggol ang katarungan ng Diyos sa paginging ito'y sundin, sa paghukom. Ang buhay niya ay magiging hindi masasagot ng argumentong pabor sa kautusan ng Diyos. Yan, ang buhay ni Jesus Christ. Hindi mayayapakan, hindi mapapasubalian, kundi makikita natin na sa banal na kasulatan, si Jesus Christ na nagkatawang tao, 100%, ay sumunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. May baka lumalabas ng mga picture ni Jesus, lalo na doon sa Lord's Supper kasama yung mga disciples, yung isang kamay ni Jesus Christ nawawala. Ang sabi nila, kahawak holding hands niya si Maria Magdalena, o yung patutot daw. Ginawa nilang issue ang Panginoon. So, mga baling haka-hakain, mga kapatid. Ang ating pong Diyos, hindi po nagkasala. Bagamat siya nagkatawang tao 100%, hindi siya nagkasala. Kaya nga, kung si Jesus Christ hindi namatay dun sa krus ng Kalbaryo, lalo lang tayo mababaon sa pagkakasala. Kasi meron palang nagkatawang tao, meron palang tao na kayang sumunod sa 10 utos na hindi nagkakasala. Pwede ka palang mabuhay sa mundong ito na walang kasalanan. Lalo lang tayo mababaon sa kasalanan kung si Jesus ay hindi namatay. Pero namatay siya sa krus ng Kalbaryo bilang haing handog, karapat-dapat na handog. Di ba? Ang inihahandog sa Old Testament ay yung mga tupa na walang kapintasan. Bawal magandog doon ng bingi, pilay, bulag na tupa. Kundi ang inihahandog doon ay talagang malusog. Ayan, si Jesus Christ, walang kasalanan. Inihandog, mga kapatid. Karapat-dapat na maging handog para po sa bawat isa sa atin. So, ganyan ang ating pong tagapagligtas. Siya ang ating pong Panginoon at hindi po nagkukulang para po sa bawat isa sa atin. Kaya dito sa ating pag-aaral, makikita natin kung kinaya ni Jesus Christ na nung siya nasa kalagayang tao, kaya din po natin na sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Di ba? Lahat ng nagtataglay ng kakayanan ng pagpapasya ay maaring matuto ng sukat ng kanilang tungkulin. Totoo naman, maaari tayong matuto basta't ikay nagpapasya. May kakayahan tayong mag-choose. May kakayahan tayong pumili. Kaya nating matutunan yung pong mga tungkulin nating sumunod sa utos ng Diyos dahil niligtas tayo ng Panginoon. Si Kristo ang ating huwaran. Sa kalagayang tao ay nabuhay siyang walang dungis. Walang dugis, mga kapatid. Bagamat siya ay Diyos, 100% tao siya, nagkatawang tao, 100%. Ibig sabihin, kasi kaya nga si Satanas nag-try na siya ay tuksuhin, mga kapatid. Sa kayamanan, sa appetite, makita niyo yun, sa appetite, sa tinapay, sa kayamanan, sa sanlibutan na ito, tinukso si Jesus Christ. Yan, tinukso si Jesus Christ. At saka yung power, tinukso si Jesus na talagang
subukin ng Panginoong Diyos at siya'y tutulungan, di ba? Magpakihulog lang siya. So dito, hindi natukso si Jesus Christ. Walang dungi, sabi dito. Siya ay maawain, mahabagin, masunurin. Puno ng kabutihan at katotohanan. Sa pamagitan ng kanyang buhay na pagiging masunurin, ay nagkaloob siya ng tunay na paglalarawan ng kautusan. Yan. Kasi nga niligtas na tayo ng Panginoon. Ang mga niligtas ng Panginoon ay nasunod sa Kanya. Nasunod sa utos ng Panginoon. Kasi niligtas na tayo eh. No? The moment na nampalataya ka sa Panginoon, oh, karapatan mo at dapat na sumunod ka sa utos ng Diyos dahil nanampalataya tayo sa Panginoon. Yan ang patunay na nananampalataya tayo sa ating dakilang Diyos na lumikha sa atin. Yan. Kaya nga, sabi dito, narito ako'y dumarating sa bulambon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So ano po ang sentro ng pagsunod sa utos ng Diyos? Kung ang kautusan ng Panginoong Diyos, ang saligan ay ang pagmamahal, ang pagsunod din sa utos ng Diyos ay bunga din ng pagmamahal natin sa Panginoon. Dapat masaya tayong sumusunod. Kapag masaya at nagmamahal tayo sa Diyos, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi po mabigat, kundi napakadali. Di ba? Totoo naman yan eh. Kapag mahal mo ang nag-uutos, kapag minamahal mo ang nag-uutos, yung kahit na anong bigat ang ipapagawa sa iyo, napakagaan sumunod. Bakit? Mahal mo yung nag-uutos. Pero kung hindi mo mahal, kahit isang supot ng basura ipatatapon sa iyo, hindi mo gagawin. Hindi mo mahal eh. Ala kang respect dun eh. Bakit mo naman susundin, di ba? Pero kahit ano pang iutos sa iyo, basta't mahal mo, susundin mo. Totoo eh, mahal mo eh. Di ba? Sabihin mo, wala na bang ibang uutos? Ito lang ba? Ganun po mga kapatid. So sa kautusan ng Panginoon, isinabuhay ni Jesus Christ ang kautusan ng Panginoong Diyos. Kung isinabuhay ng Panginoon, siya ang ating huwaran, dapat din gawin natin yun. Dahil niligtas na tayo ni Jesus Christ at meron na tayong kapangyarihang pumili para sa tama. Nawa, tayo ay patuloy na patnubayan ng ating Panginoong Diyos at mapagbulay-bulayan natin ang mga makalangit na dako na ito. Ano po yung makalangit na kaisipan? Ang sumunod sa utos ng Panginoong Diyos. Dahil ang utos ng Panginoong Diyos hindi paraan para maligtas. Ito ay patunay na nanampalataya ka sa Panginoon. Ito ay patunay na tayo ay nasa Panginoong Diyos. At ito ang patunay na ating sinusundan ang yapak ng ating pong Panginoong Diyos na si Jesus Christ na ating pong tagapagligtas. Sa umaga na ito, nais natin magpasalamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niya sa atin. Magpapasalamat tayo na payapa ang paglulakbay ni Mrs. at nakarating kami sa Nueva Ecija. Ayan. Gayon din aming pong idinadalangin ang ating pong nalalapit na mga pangangaral at yung fellowship simultaneous sa buong area. Ayan. Yung stewardship fellowship mga kapatid, isama natin sa panalangin. At gayon din natin pong isama sa panalangin ang may mga karamdaman na si Brother Josue Estrero, nawa ay gumaling siya sa kanyang karamdaman. Gumaling yung pong sakit, yung naputol niyang daliri. Ayan, at namamaga yung kanyang buong katawan. May mga rasi siya. Isama natin sa panalangin na siya ay gumaling mga kapatid. So yun po, tayo po ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasano. At habang pong itinatype natin ang ating mga prayer requests, ay pakinggan po muna natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos sa pagsunod natin sa kalooban ng ating pong tagapagligtas. Ingat po tayong lahat mga kapatid. Ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang
Amen mga kapatid. Salamat po sa magandang awit, Ma'am Karen. Ayan, sa umaga na ito ay patuloy natin purihin ang Panginoon, ano? Kasi pinakita sa atin dito sa lesson na isinakabuhayan ni Jesus pati yung ang ating kautusan ng Diyos, ano? So, maging siya ay tunay na Diyos, sabi nga ni Pastor, siya ay 100% na tao. Yung ano na yan ginagamit ng mga debaters, ano? Yung dalawa na lang daw yung utos. Lagi nila yan ginagamit panlaban sa mga Adventist debaters. At kanila rin namang itinuturo doon sa kanilang mga members, ano. Dalawa na lang daw, ano. So, dahilan nila kasi dyan, iniiwasan nila yung Sabat. Ayaw kasi nila yung Sabat. Kasi pagka nagsabat sila, Adventist na rin sila, no. Yun ang iniiwasan nila. Pero kung isipin nyo, si Jesus nga nagsabat eh. Sinabi ba doon sa Bible, sa Jesus linggo ng hilin? Hindi, ano. So, nasa atin na lang yan kung may kininiwala tayo sa kanila pag may narinig kayo na ganyan na mga paliwanag, ano. Nasa inyo na lang. Pero sa tulang sa 10 utos, ang pinaka nalalabag ng marami, ano, hindi naman yung Sabat. Hindi naman yung Sabat. Yung Diyos-Diyosan, nagkakaroon tayo ng Diyos-Diyosan. Yun ang pinaka nalalabag araw-araw, maya bawat sandali, bawat minuto. Hindi natin namamalayan, delikado mga kapatid. Hindi natin namamalayan, nalalabag natin. Ano mong bagay na i-priority mo versus kay Jesus, pagiging Diyos-Diyosan na yan. Limbawa, atid ka ng Sabat, inaantok ka pa, inuuna mong pagtulog, gusto mong pahinga ng mas mahaba, well, inuna mo yung pagtulog. Hindi ko naman sinabing masamang matulog, pero di ba dapat ay sa Panginoon na yun. So yun, ano, marami pa, nanood ka ng cellphone, ng Facebook, na-scroll ka ng Facebook sa araw ng Sabat habang may nagsishare mo sa church. So yun ay paglabag, ano, sa yung Diyos-Diyosan, hindi mo maiwanan yung cellphone, ano. Marami pa, hindi ko na isa-isahin, marami yan. So bago natin pagdesisyon ng isang bagay, ipigit ang ating mga mata, itanong sa Panginoon, ito ba ay kaloob-loob sa iyo? So para hindi tayo matukso ng mga bagay, maraming mga paligid sa paligid natin yan, nakakatukso talaga, para makalabag tayo sa mga kalooban ng Panginoon. So dapat tayo maging matalino sa pagpili palagi, ano. Kaya yan, ay salamat sa pagpapaalala na si Jesus nga sumunod sa kautusan. Maaaring kaya din natin, mahirap man, kaya din natin, ano. Mahirap man, ngunit kaya natin. Ang ano kasi natin yung worries eh, yun na nagiging bitag sa atin. Nag-aalala tayo, paano magugutom kami, paano wala kami kakainin pag di kami nagtrabaho. Nangyari din sa akin kasi yan dati. Ngayon hindi na. Magutom kung magutom, pero hindi naman nagugutom. Talagang God provides talaga mga kapatid. God provides. Sinubukan ko unahin ng Panginoon, kung walang trabaho, hindi naman kami nagugutom. Kahit pa paano, busog pa rin, di ba? Ipagkain dumarating sa pagkainan. So, pag inuna ng Panginoon, tunay na hindi kanya pababayaan. Very good na po. Ganda. So, sabi na ni Fina, panalangin pa rin na naway maging matagumpay ang crusade na ginaganap sa lugar ng San Pablo sa ika-6 na gabi mamaya sa NSCDA Church. Yes po. Nasusulyapan ko po yan, nakakatulugan ko, no? Pagiging matagumpay po yan dahil talaga namang natutuwa yung mga tao sa pakikinig, no? At mahusay yung inyong speaker, si Brother Richard Thompson lang naman. Wow, lang naman, ano. So naway ang mga Holy Spirit ang gumabay sa mga tao na tanggapin nila yung katotohanan, ano po. At sino pa, meron pa ba dito sa taas? Let's pray po mga kapatid. Wala na. Let's pray po. Panalangin natin ang bawat isa na tayo maging marunong, matalino sa tulong ng Holy Spirit. Nasaan na yung aking ito? Dakila at mapagpala namin ang mambadala na sa langit. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga na ito, na muli nyo kaming ginising, binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Ito pa lang ay tagumpay na sa maghapon na ito na aming bagong murang kaisipan sa umaga na ito ay pagmulat na aming mga mata kayong aming nakita. Kaya salamat po sa pagbibigay sa amin ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong
chance na kami ay makapagbago ng aming karakter. Salamat sa pagtatap ulit sa amin sa umaga na ito na maging ang aming Panginoong Hesus nung siya nandito sa lupa ay sinunod niya ang kautusan ng Diyos. Kaya kami ay nagpapasalamat. Bagaman mahirap, ngunit sa tulong ng Holy Spirit ay maaari din namin masunod ng wasto, tapat ang iyong kalooban. Maraming salamat sa araw-araw na paggabay at patnubay. Tunay na sa pamamagitan nito ay ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pasalamat ni na Pastor at Ma'am Karin na sila ay safe nakauwi sa kanilang bahay sa Nueva Ecija. At hindi namin sinasama sa panalangin ang stewardship sa buong area, yung stewardship fellowship sa buong area na ay patuloy itong managana at magtagumpay sa tulong po ng banal na Espiritu. Amin din patuloy sinasama ang mga church planting site sa aming area. Nawa ito ay patuloy na maging mabilis na maitayo ang mga simbahan tinatayo at ang mga kapatiran na tumanggap po sa inyo ay magkaroon ng silungan, magkaroon ng bahay dalanginan sa bawat oras na kailangan pumunta. Amin din sinasama sa panalangin pangangaral dyan sa Likab, gayon din sa Tabacao, mga Bible students na si Sister Nimpa at na Brother Roy. Kasama din yung sa General Tinio at dyan sa sasain yung kanilang ika-6 na gabi ng pangangaral dyan sa Enawa. Ito yung maging matagumpay at maraming mga kapatiran na tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Kasama din namin yung mga nandyan, mga Bible students na sina Tata Cesar and Heidi De Leon. Diyan kasama family ng kasama ng mga anak ng family nila. So, sila po nawa ay bigyan ng karunungan ng kanilang pag-aaralan sa bawat sandali, bawat Sabado, bawat araw ay kanilang matutunan at malaman nila ang tunay na katotohanan at ang inyong pangako na kailanman ay hindi mapapako. Kasama din po namin ang family nila Mike and Martha, Mamaril, at ganyan din si Tata Cesar tsaka si Heidi De Leon, at ganyan din yung mga 25 students sa Tabacao. Patuloy namin sinasama sa dalangin ng kalakasan ng mga kapatiran. Una-una si Brother Jose Astrero na naway palakasin ang kanyang resistensya at pagalingin sa kanyang pagpapagaling ng kanyang sugat. Alam namin na hindi ito madali, ngunit kayo po nariyan para siya ipalakasin sa mga oras na ito at makabalik sa kanyang araw-araw na gawain. Ganyan si Pastor Alex Rigor at recovery ang aming dalangin para po sa kanya, at kalakasan kay Kuya Bobby sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, at Lorna gayon din, at DJ Concepcion, si Tatay Pentong, si Kuya Jerry Borbon, at si Ma'am Sheila Kasamorin. Patuloy namin sinasama sa panalangin sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman. Gayon din si Sister Adele sa kanyang karamdaman, Tatay Carlito Tomas, pagalingin ulit siya sa kanyang karamdaman, palakasin ang kanyang resistensya sa bawat umaga, sa bawat araw na siya ay gigising sa kanilang bahay at sila ay bigyan ng sapat na kanilang pangailangan sa araw-araw. Kasama din namin si Nanay Fina, si Tatay Rudy, at kagalingan ng aming dalangin para sa kanila at kalakasan ng pangatawan sa bawat umaga. Kaya din si Michael Torrelia at yung tatay at nanay ni Pastor, kasama din namin sa panalangin si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, na patuloy nawa siya magbalik ang kanyang kalooban sa Diyos at ang kanyang buong pamilya ay makita ang inyong kabutihan at ang inyong pangako. At ngayon din na kasama namin sa panalangin ang pamangkin ni Sister Marites Tomali Loreto na patuloy na kagaling at kalakasan. Ngayon din si Brother Arman Reyes, Reynaldo Eusebio, Ding Bautista, si Pinay Eugenio, si John Pulcheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Michael Torrelia at si Daniel. Kasama din po namin siya sa panalangin at si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano. Patuloy na kalakasan namin dalangin po sa kanya
at patuloy na kagalingan, lubos na kagalingan ang aming dalangin sa Kanya na makita nila at ng Kanyang buong pamilya na kayo ang dakilang Diyos na mapagmahal na pagpapagaling ng anumang karamdaman, maging ito man ay pisikal at spiritual. Ganyan din si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, Sister Pichi na sponsor ng Tabacaw Church. Patuloy namin sinasama sa panalangin, kalakasan at total recovery at kagalingan ang aming dalangin sa Kanya. Renato Santos, Romelic Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jurquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Ani, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero pa, si Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito, ang ilan sa kanila ay nasa recovery, ang iba ay nagpapagaling at iba ay nasa banig ng karamdaman. Ngunit kami lahat ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Maraming salamat sa bawat isang araw na pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa bawat umaga na kami muling gumigising, na magkakaroon kami ng panibagong buhay. Pagkakataon na kami ay habang nagpapagaling, kami ay magkakaroon ng pagkakataon na makapagbago na aming karakter, na kung saan kami magiging handa sa nalalapit ninyong pagdating. Maraming salamat po sa pangako na kami ay inyong pagagalingin. Ito'y alam namin na darating sa inyong tamang oras at kami nagtitiwala po sa inyo, at maraming salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po muli mga kapatid. Salamat sa 34 prayer warriors. Maraming salamat sa inyo. Hindi lamang ako ang natutuwa ngayon, hindi lamang tayo, ngunit si Jesus na sa ating kalagitnaan ay tunay na natutuwa kapag tayo sama-samang nananalangin. So amen po. Sa mga hindi ko pa nabati, good morning po sa inyo. Teka muna, meron ako dito nakita ng bagong pangalan kanina. Naku, ba't nawala sa mga, ba't pagka ganun nawawala yung mga comment? Tingnan natin sa cellphone. Ayun, nakita ko na si Sister Ana Caterina Bautista. Sino kaya ito si Ana Caterina Bautista na to, no? Sister Annie, good morning po sa inyo, no? Siguro ngayon lang siya nag-comment, pero lagi siguro siya nanonood. So welcome po Sister Annie. Hindi ako nag-i-invite sa iyo, no po, na patuloy na makinig, kundi ang ating Panginoong Hesus ang nag-i-invite po sa atin na patuloy na makinig, at tayo ay patuloy na ma-bless sa bawat umaga. Mari-remind tayo dito sa devotional at tayo mari-revive po. Patuloy lang tayong connect. Yes po, Ate Revi, niloloko ko lang si Annie. ano namin, active member yan dito sa Gapan, very active. Siguro hindi lang siya nagko-comment pag nanonood, pero ngayon nakita ko nag-comment siya kanina. Si Sister Annie yan ay aking kababata dito sa Gapan, po. At yung kanyang may dalawa pa siyang kapatid. Ayan. At meron pa ako nakita dito na isa na welcome back po, and good morning din sa kina Sister Janet and Tito Salvado, at siyempre mag-asawa si Sister Janet and Brother Jojo Katmaitan. Good morning din po sa inyo. Nasa ibang church na sila pero nandito pa rin nakikinig, welcome. Si Medin Peligro Cotao, ayan, good morning din po sa inyo, po. At meron pa ba akong dinabati? Sister Girly Sabat Makalinaw. Ito na nasa membership audit namin kagabi, na andun pa yung pangalan nyo sa Gapan, nakita namin yung pangalan nyo sa Gapan, pero who knows, maayos din natin yung ACMS na yan. Meron pa ba? Yung Sister Imelda Llena, Sister Julieta de la Cruz, and good morning po sa inyo, at the rest nakikinig dyan sa background. Kaway-kaway po kayo para mabati natin kayo, at sa patuloy natin pakikinig sa araw-araw. Alam ko ako ay nabibless, kaya alam ko mabibless din kayo, sa naway patuloy tayong kumapit sa pangako ng Panginoon. Huwag tayong mabibigo huwag tayong susuko sa mga pagsubok na yan na binibigay sa atin. Tunay na sa ating isa kabuhayan lamang kautusan ng Diyos, kagaya ni Jesus. Kung nagawa niya, magagawa din natin yan. Subukan niyo sa loob ng 1 minuto. Pag nagawa niyo, magagawa niyo sa loob ng 1 araw. Pag nagawa niyo 1 araw, pwede ulit sa pangalawa. Pag nagawa niyo sa pangalawa, subukan niyo 1 linggo. Puro nakatuon lang yung kay Jesus yung gagawin.
at kalooban ng Panginoon. Pagka nasanay na tayo nung nasanay na ganyan, ba, walang imposible mga kapatid, sa tulong ng Holy Spirit. Tayong lahat ay magbabago ng ating karakter at magkikita-kita sa langit na bayan. God bless po sa bawat isa.